Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, sampal sa kahihiyan. Si Tulfo kay Atty. Claire, yan lumabas ang totoong kulay, manggagamit lang. Nako. Yan ang ating alamin mula po rito kay Sagam TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Yan At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila hindi nga nakapagtiis si Atty. Claire Castro at talagang binatikos nga itong si Tulfo na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang naging questionable nga ang kanyang pag-uugali ngayon. Dahil kung matatandaan natin, si Idol Senador Raffy Tulfo ay talagang tumutulong noon ito sa taong mahihirap. Ngunit kalaunan nga ay talagang lumabas ang kanyang totoong kulay at talagang isiniwalat nga ito sa publiko, lalong-lalo na ang dumudumog sa kanyang programa na talagang hindi pala nila tinutulungan pag hindi nagbabiral ang kanyang mga video na pinopost via Facebook at sa YouTube. Dito nga natin makikita mga kaibigan na dakilang manggagamit nga rin ba itong si Tulfo na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung paano nga batikusin ni Atty. Claire Castro ang mga politiko na ganib sa kapangyarihan. Lalong-lalo na itong si Tulfo na ito dahil umaasa ang taong bayan sa pagbabago. Ngunit kalaunan ay hindi pala pagbabago ang kanyang totoong tungkulin. Ngunit pakitang tao nga lang ba ito? Lalong-lalo na pag walang kamera sa kanyang harapan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang tumatanggap na nga rin ba ng suhol itong si Tulfo at nakisanib pwersa kay Lisa Smugs at Tambaluslos. Well mga kaibigan, ito nga ang nakakalungkot na katotohanan dahil naging pare-pareho na silang korap na opisyales. Well mga kaibigan, para na sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pag-usapan natin ngayon ay kung bakit nagiging makakalimutin si Senator Raffy Tulfo sa iba niyang mga kwento. May dahilan kaya? O sadya lamang siyang makakalimutin sa mga pangyayari sa kanyang buhay? So how many kids do you have? 2. So how many kids do you have? 2. Ito ay taong 2021. Tandaan natin na nag-meet na sila ni Miss Grandy noong 13 years old pa lang itong bata. So mga 1997 yun. Kaya nga niya ipinapasyal at sinama pang kumain at sinama pa at ipinakilala sa kanya mga kapatid na at that time ay kasama yung mga girlfriends di umano. So bakit nung tinanong siya ni Miss Corina Sanchez ay sinabi niyang walang kagatul-gatul na 2 lang yung kanyang anak? So how many kids do you have? 2. Samantalang noong 2019, lumabas na siya sa ere dahil kinikikilan daw siya ni Miss Julie Lico at yun ay 2019. Nais ko po magbigay ng statement tungkol po doon sa taong naghain po sa akin ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kahapon. Siya po ay si Mrs. Julieta Lico Pearson. I reached out to my daughter with her at nakita po kami ng aking anak sa kanya. Inamin niya na nagkaanak siya kay Miss Julie Lico Pearson. Anong nangyari? Sadya ba niya kinakalimutan na anak niya si Miss Grandy? At ang kinikilala lamang niya ay yung 2 niyang anak? Masakit talaga yun para kay Miss Grandy. Siya pa naman ang panganay mo. Ipinanganak ng 1984. Samantalang si Miss Maricel ay ipinanganak noong 1992. Saka nagkakilala na kayo, nagkasama na kayo, na mga ilang ulit tuwing umuwi ng Pilipinas itong si Miss Grandy.
Sinabi mo pa nga noong 2019 gusto mong regaluhan ng $10,000 para sa kanyang kasal. Dumating po yung time, this was last year, December, na napag-alaman kong ikakasal na po yung aking anak sa kanya. Kinausap ko po yung mga kamag-anak niya para hingin po yung bagong number ng anak ko upang ako po makapagbigay ng tulong sa kasal. $10,000 as a matter of fact. Pero tumanggi po silang ibigay yung number ng Ayan, mga karibin natin, talagang makikita mong medyo, medyo talagang pasikat po talaga si Senator Tulfo dito. Kasi, hindi mo naman kailangan, ito, opinion ko lang ito, mga karibin natin na base po sa kanyang sinabi. Hindi mo naman kailangan sabihin sa publiko kung magkano po yung ibibigay mo sa anak mo, di ba? No need na yun. Bakit po pa kailangan sabihin para malaman ng taong bayan na ganun kalaki, or ganun kaliit, or ganun kalaki ang ibibigay mo sa kanya? Di ba? O, para sa akin, di ba, pang ano na yun, kasi hindi pa naman siya dito, hindi pa naman siya senador dyan, di ba? Unless kung kahit nga senador ka na, di ba? Pero sa bagay, kailangan mo pa rin sabihin kung senador ka na kasi malay natin kung, di ba, kung galing pa lang yung pera sa di ba? Pero hindi pa po siya senador dito, mga karibin natin, di ba? Yun lang po yung ko kasi talagang medyo, sabi nga po ng iba mayabang di man bata. Nakausap ko po yung isa sa mga kamag-anak niya, ayaw ibigay. Maging si Julieta Lico Pearson, ayaw din po ibigay ang number ng anak ko. Pero hindi mo mahagilap. Ayon sa'yo. One day, ito pong si Mrs. Julieta Lico Pearson ay nag-request na makipagkita sa akin. Ang reason ng kanyang pagkipagkita sa akin upang humingi ng 25 million pesos. 100 million pesos na po ang hinihingi. Take note, 100 million. Bilangin niyo po yung mga zero dyan. 10 zero yan. At spelled out, 100 million pesos. At dito po sa ibaba, nakalagay, they hope na ibibigay ko po yung demand na 100 million dahil kung hindi, ako po'y malalagay sa isang embarrassment. Ayan po. At tinupad nga po nila yung kanilang banta. Sa mga tao na kilala po sa akin, lalo sa akin mga followers, hindi po ako madamot na tao. Pero, hindi po ako kumukonsinti sa anumang uri ng blackmail at extortion. Ito po ay plain and simple extortion. Limutan din yata ni Senator Raffy Tulfo na wala natanggap na anumang financial support ang anak niyang si Grendy since birth. Pero mukhang nakalimutan din ni Senator Raffy Tulfo na ipinagbubuntis pa lang ni Miss Julie Licop si Grendy nung siya ay sinabing nakidnap, nawala, at hindi na nagkaroon pa ng komunikasyon sa kanya ang mag-ina niya. Yung pala, nasa US lang siya at doon nagtagal ng 13 years. Hindi rin siya ang nagpaaral sa bata, kundi tinustusan ito ng stepfather niyang si Mr. Joe Pearson. Pero yung 100 million pesos, sapat na ba yon para maibsan yung kakulangan at pagkalinga kay Miss Grendy? Lalo pat nakikita ng buong mundo kung paano gumastos ang pamilya Tulfo sa kanilang mga biyahe at pagbili-bili ng mga branded items. Kayo po, mag-comment po kayo kung ito ba talaga sa halagang 100 million pesos ay matatawag talaga nating extortion. Kasi meron ho siyang sinasabi sa kanyang programa when you reached out to him daw when you were supposed to get married or when you were about to get married daw po. Parang he tried to reach out to you daw, kaya lang daw po ayaw daw po ibigay nung mga relatives nyo po, even your mother, yung number nyo po, dahil magbibigay daw po siya ng $10,000 sa inyong kasal. Is there any truth to that po? Kasi yun po yung kanyang nilalabas sa kanyang palabas na Raffy Tulfo in Action. Hindi totoo yan. Thank you for bringing that up and Yari asking na. that. Because I want to set the record straight. Hindi totoo yan po. First of all, na-meet niya ako sa 1997, di ba? So, as I said earlier, I've visited the Philippines a handful of times, maybe 5 times.
So yan mga karibin natin na pinapasinungalingan po ng dating asawa ni Senator Tulfo, no? Asawa kasi nagkaanak sila eh. O partner na lang, partner ni Senator Rapi Tulfo. Yung sinasabi niyang nag-offer ng $10,000, eto sinagot po, hindi totoo. So ano ngayon ang ibig sabihin nito? Nagsisinungaling si Senator Idol Rapi Tulfo? Sa kanyang sa sarili niyang programa? Ganun ba 'yun? Nako naman times throughout that time. So I'll see him, I'll come for 3 weeks. I'll see him about 5 times, 4 to 5 times in those 3 weeks. So each time, nawawala yung numero ko, nawawala yung email ko, nawawala yung address ko. So kung ang kinikilala mo ay dalawa lamang mong anak, malamang hindi mo na ililista as beneficiary mo sa lahat ng mga dokumento mo sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig at ngayon sa GSIS na mayroon ka pang isang anak. At yun ay si Miss Grendy. Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi mo pinakilala si Miss Grendy sa dalawa mong anak. Okay. So, did you meet Jocelyn po in person? Opo, mga 2 beses. 2 beses. Pero hindi Okay, si Maricel so- or Ralph. Hindi si Maricel o kaya si Ralph. Opo. Inilihi mo ba sa kanila kung ano ang kaugnayan mo kay Miss Grendy? Tinanong ka kung anong klase kang ama. Ang sabi mo mapagmahal at caring. And what kind of dad are you? Oh, very loving, caring, and of course, palaging natataranta pag nababalitaan kong late na at wala pa sila sa bahay or hindi ko sila na-account kung nasaan yung kanilang whereabouts. Ngayon, pinapakita ko sa mga anak ko na ito ako, kung kailangan niyo ako, ito ako, mahal ko kayo. Then mga karibin natin, ano ba ito? Ito ba yung interview ba? Yung interview bang ito? Senador na ba siya dito or tatakbo pa lang senador? 'Di ba? Oh, mabait pala eh. Mabait naman palang tatay ito si Senator Idol Rapi Tulfo. Kasi nga lang hindi niya kinikilala yung una niyang anak, 'di ba? So mga karibin natin, ano ba ang magiging impression mo, no? Kay Senator Tulfo ngayon, na alam mo nang ganito pala yung kanyang buhay, no? Hindi alam ng karamihan at hindi alam ng taong bayan, no? Na ganito pala yung sitwasyon ng buhay ni let's say sitwasyon ng buhay, di ba? Buhay ni Senator Idol Rapi Tulfo. Love life ba? Buhay pag-ibig yan mga karibin natin. Ni Senator Idol Rapi Tulfo. Pwedeng gawing pelikula ito. Kaso nga lang, mga karibin natin, kung dito pa nga lang sa sarili niyang pamilya, kaya niya na pong magsinungaling. Diba? Sa atin pa kaya? Sa atin pa kayang mga bumoto or something, kung kayo pa ay bumoto sa ating mga bumoto, yan, sa kanya, bilang senador ay hindi siya makapag-sinungaling? Yan ay opinion lang Comment nyo nga po mga karibin natin sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong reaksyon sa balitang ito, right? Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibin natin, maraming salamat po